Hello at welcome sa Paul Kaizen Reviews. Ang tambayan mo sa YouTube para sa Nintendo Switch, gaming at anime videos. Special ang video na ito dahil ito ang follow-up tungkol sa performance ng aking mini PC. Sa video din na ito ay gusto kong i-share sa inyo ang naging experience ko sa paggamit ng aking mini PC. Ang mini PC ay madalas kong ginagamit para sa work, pati na din sa gaming at pag-i-edit ng mga videos ko para sa YouTube. Kaya masasabi ko na all-in-one talaga ang machine na ito. At ngayong araw nga ay naisipan kong i-share sa inyo ang teardown process at kung paano ko nilagyan ng RAM at storage ang aking mini PC. Pero ang pinakapaborito kong part ng video ay ang pagte-testing at ang pagbe-benchmark ng iba't ibang mga games para malaman kung kaya ba ng Minisforum mini PC na i-handle ang iba't ibang mga games na plano kong laruin in the future. So tara na at umpisahan na natin ang teardown at parts installation. So bago natin magamit ang ating mini PC ay kailangan muna natin ito lagyan ng sarili nating RAM at SSD. Dahil nga ang nabili kong configuration sa website ay bare bones lang, meaning wala itong kasamang RAM o storage. So ang nabili kong RAM ay dalawang stick ng 8GB 3200MHz na DDR4 sodium RAM. At para sa SSD naman ay meron akong 1TB na Ramsta M.2 2280 na SSD. Para simulang buksan ang mini PC ay kailangan nating tanggalin ang dalawang rubber feet na nasa ilalim. Dahil sa ilalim naman nito ay makikita natin ang mga screws na magbubukas sa ating mini PC. Gagamit tayo ng screwdriver at dahan-dahan nating bubuksan ang mini PC mula sa gilid na part. Pwede din tayong gumamit ng sliding tool para mas madaling ma-open ang bottom cover. Kapag natanggal na ang bottom cover ay gagamit ulit tayo ng screwdriver para tanggalin ulit ang metal cover at para ma-access natin ang mga slots para sa ating mga parts. So ayun at makikita na nga natin na meron tayong dalawang RAM slot at dalawang SSD slot. Makikita din natin na meron tayong Wi-Fi module. Isa sa mga freebies na nakuha ko nung nabili ko itong mini PC ay ang libreng heatsinks para sa SSD at mga RAMs. Bala ko pa naman sanang bumili nito sa Shopee pero hindi na pala kailangan kasi may kasama na palang ganito ang mini PC. So, ikakabit ko muna ang thermal pad at heatsink sa aking SSD. At pagkatapos ay ikakabit ko naman ito sa mini PC. Ganun din ang ginawa ko para sa RAMs. So bali ninagyan ko muna sila ng thermal pad at pati heatsink at pagkatapos ay install ko na ang mga RAMs sa ating mini PC. Nakakatuwa lang kasi kahit hindi na ako bumili ng RAMs at SSD sa Minisforum ay nabigyan pa rin nila ako ng libreng heatsinks para sa RAMs at SSD. At pagtapos na nating ma-install ang ating RAMs at storage ay ibabalik na natin ang metal cover.
Kapag na-secure na ng screws ang metal cover ay sunod na nating ibabalik ang bottom cover ng mini PC. Ibabalik na din natin ang mga screws at pati na rin ang rubber feet. Pagkatapos ay tinest ko muna kung magpa-power on ba ang mini PC at buti naman ay gumana agad ito at hanggang ngayon ay gamit-gamit ko pa nga. Dumako naman tayo ngayon sa aking favorite na part, ang paglalaro at pagbe-benchmark at pagte-testing ng iba't ibang mga games. Para naman sa benchmarking ay pumili ako ng mga games mula sa iba't ibang mga category. Meron tayong RPG, First Person Shooter Games o FPS, Fighting Games, Esports Games at Emulators. Take note na nasa medium to high quality ang mga games na na-test ko dahil mas gusto ko ang balance pagdating sa graphics fidelity at smoothness ng gameplay. Unahin na natin ang God of War 2018. Isa itong PlayStation port game na magandang laruin sa PC dahil sa action at graphics nito. Sa game na ito ay nakakuha ko ng average na 88 FPS. Sunod naman ay ang Spider-Man 2018. Again, isa itong PlayStation game na ported into PC at nakaka-enjoy din itong laruin. Dito naman ay nakakuha ko ng average na 95 FPS. Next is ang Spider-Man Miles Morales at medyo mas modern ang gameplay nito compared sa Spider-Man 2018. Sa game na ito ay nakakuha naman ako ng average na 92 FPS. Isa din sa mga action games na gusto ko ring matapos ay ang Final Fantasy VII. Parang gusto ko na nga itong ituloy soon dahil sa bagong sequel nito na Final Fantasy VII Rebirth. At dito naman ay nakakuha ko ng 105 FPS on average. Kung isa ka ring One Piece fan ay dapat laruin mo ang One Piece Odyssey. Maganda ang visuals pati na rin ang story. Sa game na ito ay nakakuha naman ako ng average na 60 FPS. Ang Witcher 3 ay isa na sa mga medyo lumang titles pero maganda pa rin ang gameplay at visuals. Plano kong ituloy ang gameplay nito sa susunod na livestream at medyo sumikat nga ito ulit dahil sa Netflix adaptation nito. Sa game naman na ito ay nakakuha ko ng average na 87 FPS. Another great PlayStation port papuntang PC ay ang Horizon Zero Dawn. Maganda ang action at gameplay elements at ang mga kalaban mo dito ay mga machine life forms na parang Zoids. Dito naman ay nakakuha ako ng average na 92 FPS. GTA 5. Medyo luma na tong game na to pero marami pa ring naglalaro at malapit na rin ma-release ang GTA 6. Pero sa ngayon ay enjoy muna natin ang GTA 5. Sa game na ito ay nakakuha naman ako ng average na 145 FPS.
Susunod naman sa listahan ay ang Red Dead Redemption 2. Hindi ko pa nalalaro ng buo ang Red Dead Redemption 2 pero madami ang nagsasabi na maganda ang story nito. Pati na rin ang open world na map dahil marami ka madidiscover sa old western setting sa game na ito. Dito naman ay nakakuha ako ng average na 85 FPS. Ang Elden Ring naman ay isa sa mga game na susubukan ng pasensya mo dahil sa hirap ng mga kalaban. Pero kung mahilig ka sa brutal na gameplay at fantasy elements ay malamang magugustuhan mo ang Elden Ring. Lalo na't may paparating pa to na DLC. Sa game na ito ay nakakuha ako ng lock na 60 FPS. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga FPS games at unahin na natin ang isa sa mga paborito kong laruin, ito ay ang Borderlands 3. Overall, napaka-smooth ng gameplay at experience ko sa game na ito at kung mahilig ka sa looter at shooter na games ay magugustuhan mo ito. Balita ko ay gagawa nito ng movie pero parang ayokong panoorin kasi parang madi-disappoint lang ako. Nakakuha naman ako dito ng average na 90 FPS. Resident Evil 4 Remake. Ito ang modern na remake ng classic na Resident Evil 4. Mas maganda ang visual elements at may mga binago silang parts mula sa original na game. Kasalukuyan kong tinatapos ang game na ito ngayon at ang progress ay ina-upload ko sa aking channel. Nakakuha naman ako dito ng 100 FPS on average. Slow burn naman ang ibibigay sa'yo na experience ng Resident Evil 7. Pero mas nagustuhan ko siya dahil sa mas realistic na flow ng story. Pati din yung first person na FOV ay nakakadagdag din sa horror factor ng game na ito. Sa game naman na ito ay nakakuha ko ng average na 118 FPS. Susunod ay ang Resident Evil Village. Katuloy naman ito ng story ng Resident Evil 7. Pero may mga ibang binago sa gameplay kagaya ng FOV at pati ang ammo ay pwede mong gawing unlimited. Sa tingin ko dahil mas gusto nilang gawing action-oriented ang game na ito. Dito naman ay nakakuha ako ng lock na 60 FPS. Kung mahilig ka sa zombie FPS games ay siguradong magugustuhan mo din ang Zombie Army Trilogy. Medyo light lang din naman ang requirements ng game na ito pero maganda pa rin ang graphics. Dito naman ay nakakuha ko ng 200 plus FPS. Another game na ginawa ng mga makers ng Borderlands franchise. Medyo nalilito lang ako sa ibang gameplay elements ng game na ito, gaya ng map at random encounters. Pero maganda pa din naman at sana ay naging DLC na lang ito ng Borderlands 3. Sa game naman na ito ay nakakuha ko ng average na 88 FPS. Dumako naman tayo ngayon sa mga fighting games. Unahin na natin ang Dragon Ball FighterZ. Halos andito na yata ang buong cast ng Dragon Ball anime at pati ang ilang characters sa movies. Kung mahilig ka sa anime fighting games ay siguradong magugustuhan mo ang game na ito. At nakakuha naman ako dito ng lock na 60 FPS. Isa sa mga sikat at long time running na fighting games ay ang Tekken. Kailan lang na-release ang Tekken 8 at dahil wala pa akong copy ng Tekken 8 ay makontento muna tayo sa Tekken 7. Sa game na ito naman ay nakakuha ako ng average na 60 FPS lock.
isa pa sa mga long time running na fighting games ay ang Street Fighter. Naabutan ko pa noon na nilalaro naming mga magpipinsan ang Street Fighter 2 sa SNES o Hulog Piso. Sa game na ito ay nakakuha naman ako ng average na 60 FPS lock. Last naman sa aking listahan ay ang mga esports titles. Unahin naman natin ang Dota 2. Medyo matagal ko na itong nilalaro at nakakuha naman ako dito ng average na 145 FPS. At isa pa sa mga esports na nilalaro ko ay ang Fortnite. Sa competitive settings naman ay nakakuha ako dito ng 145 FPS. Ngayon naman ay gusto kong i-share sa inyo ang ilan sa mga napansin kong pros and cons after months ng paggamit ng mini PC. Unahin na natin ang mga pros. So, portable naman siya, magaan dalhin, kasyang-kasya sa projector bag, pati ang power adapter nito. At mas powerful kaysa sa mga mas mahal na laptop na for sale. Ang cons naman na napansin ko ay kailangan may keyboard, mouse at monitor kang ready sa lugar na pagdadalhan mo ng mini PC mo. Sa amin kasi ay na-set up ko na siya in a way na may monitor, keyboard at mouse akong ready mapa sa boarding house man o sa bahay namin. Since hindi siya kagaya ng laptop na may built-in na monitor o keyboard, kailangan may mga naka-ready kang peripherals. So bali yun lang naman ang mga napansin ko so far sa aking mini PC. At dyan na muna nagtatapos ang ating video tungkol sa update at benchmarks ng Minis Forum HX80G. Huwag kakalimutang i-share, mag-comment at i-like ang video. Kita-kits ulit sa susunod na upload at maraming salamat sa panonood.